Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Batiin po natin ating mga katabi, ngitian. Welcome po sa ating midweek service ngayon pong gabi. Sige po, tayo po ay magpapasimula sa ating gawain bilang paghahanda ng ating mga puso. Sa pagsamba ngayong gabi ay tayo po umawi sa Panginoon. Tunay nga na siya po yung maghari sa ating pong buhay, sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong pagsamba ngayong gabi. Humingi po kami ng tawad, Lord, sa aming po mga nagawang pagkakamali, mga bagay, Lord, na hindi po naging kalugod sa iyong harapan, Panginoon. Mga nasabi namin, na isip, Lord, mga nagawa, Lord, sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. And Lord, ngayon pong gabi, sa aming pong pagsamba, ay ihanda mo po kami sa aming pong pag-aawit at pakikinig ng iyong mga salita. Ma-bless ang bawat isa, Panginoon. Mapapakinggan po namin ay ma-apply, Lord, sa aming pong mga buhay. And i-bless mo ang bawat isa na narito. Maging iyong anak na gagamitin. Ang anointing ay ibusin po sa kanya. Pagpapala, magamit siya mightily and effectively sa mensahe, Lord, na inihanda, Panginoon. Alam po namin na ito ay mangungusap po sa amin po mga buhay dahil ang pong mga salita, Lord, ay makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain, maging aming pong pastor at ang mga kasama ng workers, Panginoon, ay ang pag-iingat at katulungpayan sa kanilang pong gagawin. Maingat, Lord, na makabalik sila, Lord, sa kanilang pong panatahan. Pag-iingat mo ang kanilang pong maranasan. Maraming pong salamat sa iyo po. Kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po'y umawi sa Kanya. At pakailanman, Lord, ang pagpupuri at sa salamat ay handog po natin sa iyo. Ang
awitin ito at yung panalangin ito. Maraming pong salamat sa iyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sige po, tayo po ay makakaupo na. At ako po tayo sa mga announcements, mga gawain po. Darating po ng mga araw or week. Patuloy po yung gawain sa IRM San Isidro. Ang worship service po ay every Sunday at 2 o'clock po ng hapon. At para naman po sa music service, prayer meeting for next Thursday, speaker po, Pastora Mayla Castro, worship leader, Brother John, testimony niyo pong lingkod, and usher, Sister Mary Joy Tuqueron. And for Sunday service po, sa dating po na linggo, speaker, Pastor Manny, worship leader, Brother Reynan, tithes and offering, encouragement, Sister Leonie Santos, usher, Sister Judith, and flower sponsor po, Brother Ray and Sister Susan. And patuloy po yung gawain sa Aita Community Mission sa Barangay San Rafael. Every Saturday po ito, 8 o'clock a.m. Meron pong sa Kids Saturday class and meron din pong adult worship service. Inaanyayahan po ang bawat kapisanan na tumuwang or tumugon sa mission po ng Aita Community. And ito naman pong Dawn Watch Prayer Gathering sa darating po na Sabado, March 1 at 5 o'clock po ng umaga dito po sa ating church. And mga other announcements po yung IRM National Anniversary on March 16 and yung mga conference po Pastora sa workers 14-15. Yun po. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Wala po si Pastor. Siya po ay may ikinasal with Pastor Tongko sa Bulacan. And March 1 is Saturday, di ba? This coming Saturday, maybe wala pa rin siya, no? Kanya. Pero siguro I think, ituloy na natin. Andito naman ako. So, kasi baka na sa ni Pastor, sunod-sunod kasi schedule and then yung mga practices with the lamb. Yun po, yun, sama niyo po sa prayer yun po. Ang national conference is, I think 13, 14, 15. Tapos po, ang anniversary ay 16, Kasama po doon yung destinuhan, So, yun po, Sunday, diyan kami magpe-perform. Yung pong Sambasamin tuloy yung Festival of Praise. Kasama po natin si Jasmine and yung dalawa pong kabataan po natin. So yun, I hope na maka-attend po kayo kasi maganda po ito at makikita niyo po yung mga performer po natin, yung mga singer. Siyempre, sa panguna po na ating presidente ng Liturgy, Arts and Music po na NCR1, ang Pastor Manny, kinumbine po niya lahat ng mga may talent, kasama po ang ating po mga kabataan po dito. So lahat po ng mga singer, makikita niyo po lahat ng mga dancer, makikita niyo, kinumbine po yan. And then meron po silang, Ate Jasmine, yung parang costume, may costume yan, pero wala na silang gagastusin ang mga dancer dahil pinrovide na po ng Panginoon. Even yung sa biyaya po ng Panginoon, actually wala po talagang budget ang LAM ng District 1. Yan sa biyaya lang din po ni Lord na pag ano po yan ni Pastor, tsaka po ako and then kasama din ang ng CE, ating pong finance po ng CE, nakakatuwang din po dyan. So, iyan naman ibabalik natin po. Sapagkat gawain pa rin po naman ng Panginoon yun, Yun po, maging matagumpay ang mga gawain po. And of course, nag-usap po kami ni Kuya, bagong taon na ba? May kasal o yung ang tawag dito, yung Aita mission po natin, kasi nakausap ko si Kuya Jerome, gagawan pala niya ng documentary, yun sa Aita po natin. And i-chat niya ako bukas kung matutuloy siya ng Sabado. Kanya be ready po ang mga kapisanan, kahit wala po ang pastor,
lagi naman po gano'n, kailangan may takeover. Kaya napapansin niyo po, pag wala ang pastor, ako nagte-take over. Ganun din po, pag wala po kami, kayo po magte-take over. Pag pareho po kaming wala, no choice po kayo. You have to take over. Na po, kasi kailangan po tuloy-tuloy ang gawain po ng Panginoon. Ganun po talaga. So, kaya po may mga leader na itinalaga sa iglesia. No? Naano niyo po yun. So, yun po, I think baka matuloy this coming Saturday, kanya may pondo naman kami, no, di ba? May petty cash tayo, malaki-laki. So, ano naman yun, nilugaw, tsaka ano, di ba kung March 1 ay don't watch natin, so makapag-prepare po tayo ng maaga. Yun nga na wala po tayo sa sakyan, pero kung ipagdadrive po tayo ni Kuya Raymond, salamat po. Baka nandito ka, Kuya Raymond, di ba? Po, Sabado po yan, in the morning, kasi may mga dala po kami pagkain yan. Huwag po kayo mag-alala, may budget naman po ang CE. So, ang ano na lang po, manpower. So, iba po ang, again, dalawa po ang ginagawa po natin sa Aita Mission. Tuloy-tuloy po yan. Kaya kahit wala po kami ni Pastor, ituloy-tuloy nyo lang kasi ibinigay po yan ng Panginoon. Hindi po kami ang nagtatag, kundi ang Panginoon po. Kaya inatasan po ang Montalban Manggahan na kayo po as a leader, as a member, you should have yung compassion sa mga tao po na wala pang pagkakilala sa Panginoon. At yan po, inaalagaan po natin yan. We have to feed them. Pakainin mo ng pakainin ng salita ng Panginoon. So yun po. Dalawa po yung ginagawa po natin, service and turo sa mga bata. Hindi po natin ito pwedeng i-combine. Magkaiba po yun. Kasi kailangan po natin tutukan yung mga magulang, tsaka yung tatay, nanay, mga ate, kuya, lolo, lola, and then same sa mga bata. Iba naman ang turo kasi. Kaya hindi po natin pwedeng i-combine yun. So, ginawa po natin dalawa po siya. So, Saturday service, na Sunday service, Saturday service po siya. And then, yung turuan po natin regular. Okay, so yun lamang po. Supportahan po natin lahat ng gawain. Hindi lang po San Rafael, Aita Mission, even the San Isidro Mission. Kailangan po namin yung tuwang niyo po doon. Kasi hindi po namin kakayanin ni Pastor, kaya kayo po ay kailangan pong tumuwang po sa mga mission po na yan. Sapagkat yan po ay ibinigay mo na ating Panginoon. So yun lamang po, papuri po sa ating po Panginoon. Thank you po, Pastora. And dahil po tayo sa God's message. Handa po natin ang ating mga Bible, ang ating po mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin, Brother Reynan Bazada. Hello, ayan. Salamat po muli sa Panginoon, sa aking pong buhay, sa patuloy na rin pong paggamit, syempre. Di ba nga po kanina ang sabi ni Pastora is, kailangan natin mag-take over sa mga bagay-bagay na example is yung wala siya, pati kung wala naka-schedule, syempre di ba nga po bilang isang leader ng di ba natin pong church na ano nga po na dapat lagi na nakahanda sa mga pagkakataon na walang leader, wala si chairman, wala si pastor, wala si pastora. So, paano yun? Nga. Wala pang gawain. So, hindi po pwedeng gano'n. Kailangan po is ano po, yun po. May mga tao po siyang kailangan pong pag-aamit po sana pong ministry. Hallelujah. Sige po, tayo po yung muli magsitayo para po sa ating pong God's message. Ito po yung nakasulat sa 2 Timoteo chapter 2, verse 21 hanggang 22. Yan, minsan pa po sa 2 Timoteo chapter 2, verse 21 hanggang 22. Nahanap na po ba? Ito po yung sinasabi, ito pong basahin. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Verse 22, kaya nga, iwasan mo ang sasamang hilig ng kabataan
pagsikapan mo maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mabuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Doon sa pong salin sa English po natin, 2 Timothy chapter 2 verse 21 hanggang 22. Therefore, if anyone cleanses himself from what is this honorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace. Sige po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, muli kami po ay lumalapit, nagpapalinis, nagpapasiyasat sa inyo pong harapan. Cleanse our hearts, our soul, our mind, upang kami po ay maging minsan pa karapat-dapat sa inyo pong harapan, Panginoon. Make us worthy, make us holy, Panginoon, sa inyo pong harapan. And Lord God, muli, Panginoon, kayo po ay mangusap sa aming mga puso, Panginoon. We ask for the Holy Spirit, Panginoon, to fall upon this church, Panginoon, to move, Panginoon, sa buhay po namin. Hallelujah, Lord God, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang lahat. Doon po sa ating pong binasa po kanina sa kanya pong Tagalog version, meron po itong binanggit na salitang maringal. Ano po ba ang meaning ng salitang maringal? Ito nga po yung salitang kahanga-hanga, magara, at masagana. Meaning, ito nga po ay majestic. Then doon nga rin po sa kay Paul po sa kanya pong version, Paul used the word vessel to encourage Timothy to be holy and useful to God and flee from youthful desire. Yung tungap yung kanyang meaning po ng vessel. Ano po ba ang meaning ng vessel? Ito po. Ito nga po isang large ship or boat. So para siyang malaking barko. Halimbawa po is cruise ship. Next po, meaning po ng vessel. It refers to a container to hold liquids like pot of water. Pero po sa ating pong topic pong ito, tayo po ay mag-focus po doon po sa word ng vessel, yung pong container. So, meaning, yung para po siyang panayok, jar, pitchel, or lalagyan. Then sa ating pong topic po for this evening, ito po ay vessel for God's glory. Amen. Alam niyo po ba na meron pong tinatawag na vessel as a person? A person that has particular quality for a particular purpose. So meron po talaga mga tao nakalaan sa mga ganitong mga bagay-bagay kung saan po siya lalago. In short, sila po yung mga taong daluyan ng mga pagpapala. Halimbawa, bakit po lalagyan ng tubig ang pitchel? Para po ano? Para meron tayong mainom na tubig at hindi masayang at hindi matapon. Bakit kailangan isalin ang mga toyo, suka at patis sa isabong lagayan? Para hindi rin matapon at hindi masayang. Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Para magamit ang buhay natin sa ministry, hindi matapon, hindi masayang. Just to glorify our Lord God sa buhay natin. Ang mga bagay at talento na meron tayo ay lalong lalago dahil kapag hindi mo yung pinagamit, para lamang yan isang gamit na maluluma, masisira, kakalawangin at hindi na po useful. Kaya po na isang gamit sa ating pong tahanan, yung pong na kayo po maging isang bagay niyo pong gamit-gamit, maayos ang pamumuhay at merong pakinabang. Meron po tayong kanya-kanyang qualities or kakayanan that is fitted to us at doon po tayo mag-excel. Meron po tayong naka-assign na mga task para po sa atin at dyan ka gagamitin ng Diyos. Halimbawa po, bakit ka naging teacher?
Then syempre, meron pong purpose si Lord kung ba't ka naging teacher. Hindi ka naman naging teacher lang dahil sa wala lang. So meaning, dyan talaga yung heart mo para turuan yung mga bata. Ano pa po? Bakit ka naging isang song leader? Dahil sa wala lang. Siyempre, meron yung purpose si Lord kung ba't ka naging isang worship leader. Just use your voice to give Him praise and honor. Ano ba ang mga qualities on how to be a vessel person for God? Number 1, a vessel person must be clean. A person that is worthy in the presence of God. Karapat-dapat sa kanya pong harapan. Humingi tayo ng tawad at manalangin bago po tayo mag-ministry at tumayo sa harapan. Alam niyo po ba na lahat po ng tumatayo sa pulpit ay prone sa gawa ng kaaway para sila po ay pabagsakin, especially the preacher and the praise team. Na parang hindi po pwede nakapaglinggo kung kailan mo lang gustong tumayo sa harapan, gustong ka lang tatayo. Siyempre, kailangan muna natin magpalinis sa ating pong Panginoong Diyos to cleanse our heart and our soul. Dahil po kapag hindi po tayo nagpalinis, mag-bounce back lang po iyon sa atin. Ask God to cover us with the holy blood of Jesus. Cleanse our heart and mind. Di ba po, ang hirap pong maglingkod sa Diyos kung merong bigat sa ating puso. Paano ka magiging vessel or isa pong daluyan kung meron ka pa rin hindi sinusuko sa ating Panginoong Diyos? Na dapat po, isa po ay tayo magpatawad at mahalin din po ang ating pong kapwa. Pangalawa po, a vessel person must be able to resist ungodly thoughts. Ito po natin pong maabos karata po kanina. Yung sabi po doon, free from youthful desires or iwaksi yung mga gawa ng mga kabataan. Sino po yung mga ano po natin, mga gawa ng mga youth po natin. Example po, yung walang hanggang kasiyahan. Yung pong makamundong gawa na di ba para pong hindi siya nakakalugos sa pong Panginoong Diyos. Ganun na po yung pong mga halimbawa na po ng mga ungodly thoughts. Kung alam mo sa kanang Kristiyano at ikaw ay ginagamit sa church ministry, iwaksi mo na yung mga gawa ng mundo at hindi ka lugot-lugot sa Kanya. Kung paano tayo magsalita, kumilos at mag-isip, tayo raw po ay pati yung mga letrang binabasa ng mga tao sa labas. Ang ating pong isip ay para po siyang isang battlefield. Diyan po kasi tatalo ang isip natin patungkol sa Diyos at sa kaaway. Ito rin po yung ginagamit ng kaaway para hindi po tayo makapagpatuloy. Ang kaaway din po ay meron po siya nilalagay sa ating isip na humahad lang sa atin. Pero dahil tayo nga po ay anak na ng Diyos, wala nang karapatan or kapangyarihan ng kaaway sa ating pong buhay dahil tayo nga po ay binago lang tayo ng ating pong Diyos. Amen po ba doon? Then pangatlo po, a vessel person must allow God consistently or patuloy po natin inaalaw ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Allow God to work in our life every day. Be consistent in our prayer life. Tuwing kailan ba tayo dapat na mag-pray? Pag may blessing lang po ba? Pag meron ka ng sakit, meron ka mga pagsubok. A person that must pray through good things and bad things. If good things happen, praise God. And if bad things happens, praise God. Tayo daw po ay magsilbing vessel na palakasin din ang faith ng bawat isa. Kung tayo po ay kagamit-gamit sa loob ng church, ay dapat po tayo mas malala tayo maging kagamit-gamit din po sa labas ng church. Kung hindi tayo magsalita sa kilos pa lamang, malalaman nila na tayo nga po, isa na tayong Kristiyano. Malayo pa lang,
luminakagad na isang Kristiyano. Na ang sarap po sa tipong pakiramdam na yung nga po Diyos po yung nasa buhay po natin. Then pangulit po. Yan. Sikapin po natin maging fit for God's use. Dahil kapag hindi po tayo nagpagamit sa ating pong Diyos, malamang ang kaaway po ang sa pamagiging po natin ang Diyos. Sikapin din po natin maging na mabuting halimbawa sa lahat po ng pagkakataon, and everything has a purpose. Tayo nga po ay tinawag ng Diyos to be useful and able for God's masterpiece. Pulin po ang Panginoon sa gabing ito. Tayo pa ay mananakot. Heavenly Father, salamat po muli sa mga pagpapala. Lord, naman Panginoon, ay kayo pong patuloy na gamitin Panginoon bilang daluyan ng mga blessing sa lahat ng bagay, sa lahat ng bahagi na itong ministry ito. Lord, use our life, our sources, our talents, our skills to bless your name, to give you thanks, Panginoon, sa mga bagay-bagay, Panginoon. And Lord, we ask, Panginoon, sa ating mga kapatid, Panginoon, na medyo nawawala na, Panginoon. Lord, mga Panginoon, ay i-remind niyo po sila, Panginoon, to use their blessings, Panginoon, to give you praise and honor, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, purihin ka sa aming pong buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Salamat po sa mapagpalang mensahe ngayong gabi. Tayo po ay dako sa paghahandog para po sa ating Panginoon. Natawagan po ang ating Sir Brother Ray Lozada. Di po pagpray natin mga andon. Mga Diyos na makapangyarihan sa inyo. Panginoon, narito po Lord ang handog ng mga anak Panginoon. Pero dalayan pa Lord na ito na yung ibong Panginoon. Gusto ko ito yung banal na Lord para ito na magamit namin sa aming mga mission Panginoon. Panginoon, dahil ko rin po doon na pagpalahin ko ng mga kapatid na pagbigay. Pwede po lang may hindi na pagbigay, pwede po na mag-provide ng kanyang mga pangailangan, Lord. Ito lang natin dalangin Lord sa pangalan ng Jesus. Amen. Po, salamat po. Tayo po ay dako sa ating pong closing song. Tayo po yung sa Panginoon.
salamat po sa iyong mga salita. Panginoon, mula nung kami nakakilala, Panginoon, kami, Panginoon, ang mga katawang ito ay ginawa mo ng vessel, Lord. Sapagkat alam po namin, nakasama po namin kayo sa lahat po na aming gagawin. And Lord, ipinagkatiwala mo ang lahat, Panginoon, ng mga dapat gawin, Panginoon, upang ang mga tao po ay mailapit po sa inyo. Lord, saan mang kaming dako, Panginoon, dalhin, saan mang lugar, sa trabaho man, sa aming man community, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, mga kasamahan sa school. Lord, ang buhay po namin, gawin mo po na isang magandang vessel, Panginoon, kung saan ay malulugod ka, mabibigyan ka ng mataas na pakapurihan, maluluwalhati ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At lahat po ng mga talentong ito, Panginoon, Lord, ito ay iyong ipinagkaloob. Kaya naman, sabi niyo nga po, kung hindi po namin ito gagamitin, ito po ay mababaon sa lupa, Ama. Lord, anumang talent meron kami, ito man po ay talent ng pagsayaw, talent ng pag-awit, talent ng preaching, talent para makapag-encourage ng mga tao, talent, Panginoon, na kung saan mai-share ang iyong salita, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami, ang aming po mga buhay, as a vessel, Panginoon, kung saan mabigyan ka ng mataas na kapurihan, pagluwalhati. Lord, salamat po, Ama, sa iyong mga salita na minsan nagpapaalala pa na kami po bilang mga mananampalataya, lalo na ngayon sa mga huling panahon, ay dapat magamit na ang aming po mga buhay. It reminds us, Panginoon. Sabi niyo nga po, Lord, ay time is gold. Gagawin po namin na yung aming oras ay magkaroon po ng quality, Panginoon, at mabigyan ka talaga ng oras at panahon. Hindi po kami maging abala, Panginoon, sa mundo pong ito. Sapagkat ito po yung gagamitin ni Satan para po kami po ay mahiwalay, kami po ay iba yung focus, Panginoon, sa araw-araw sa aming pong pamumuhay. Dapat po, ikaw po yung laging namin focus, laging priority sa aming pong buhay. Ituro niyo po, Panginoon, lagi at ipaalala po sa amin ito. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The Lord